excellent student ng ating School of Leaders 3. No? So, tinatawagan po natin ng Lord at palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Brother Jay. Lord. Praise. Praise. Sige. Sino dito maraming natututunan? Amen. Nabibless ba tayo sa preaching na ating mga School of Leaders 3. Bago ako mag-preach, ng good news is, magpapakilala muna ako. Ako si JB Karen, one of the 144 leaders ng church. May naisa na ako sa inyong i-share. At based sa nakikita ko ngayon is puro sa leader yung nakikita ko. So, para sa atin itong lahat, no? At, ayun, sige, bago ako magsimula, pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa privilege, sa opportunity to share the Word of God. Nawa, Lord, Ikaw, Panginoon, ang mag-speak. Ikaw po ang magsalita, Panginoon, through me, O God, na i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat makikinig. At nawa, Lord, hindi lang po namin ito marinig, kundi, Lord, may sa buhay din po namin ang iyong salita, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Give them a teachable heart, Panginoon, to know your word, to seek your word, Panginoon. Kaya Lord, we thank you sa ibang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen. O sige, pag-usapan natin yung title ng turo na to is yung Victory Over Your Enemies. So, ayan ang story natin dito, yung background story natin dito is si Joshua. Si Joshua is a great leader na kung makikita natin sa Old Testament, si Joshua yung isa sa mga naging leader ng Israelites simula nung namatay si Moises. Di ba? Naalala ba natin yun? At meron dito na tumatak sa akin nung habang nagde-devotion ako noon. At syempre, yung habang binabasa ko siya dati, na-curious ako na bakit sinabi to bakit to ginawa ni Lord kay Joshua. Ang sabi dito sa Joshua chapter 4 verse 14, and that day the Lord made Joshua a great leader in the eyes of all Israelites. And for the rest of his life, they revered him as much as they had revered Moses. No? Lahat tayo nagdi-desire na maging great leader balang araw. Amen? At ayun yung nakikita ko sa church natin is to build leaders, to produce leaders, na ang pinaka-goal talaga natin sa to make every believer a leader of leaders, tama? Kaya lahat tayo siguro, at alam ko na lahat tayo dinidesire natin to be a great leader. At ito yung verse na isa rin sa tumatak sa akin nung inaral ko siya is yung Joshua chapter 24 verse 11. Sabi ito, when you cross the Jordan River and came to Jericho, the men of Jericho fought against you, as then the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites, but I give you victory over them. No? Kung sa titingin natin, maraming sasalubong sa kanila sa Jericho. Ang daming bansa. Kung makikita natin ang daming bansa na pwede nilang makalaban that time. Ang dami nilang pwedeng makasagupa nung time na yun, nung Israelites time. Pero, isa sa quote ko dito is, sabi ni God, but I gave you victory over them. Kahit gaano pa sila karami, meron ng hinanda ang Lord na tagumpay na paparating. Kaya si Joshua, naniniwala ako na malaki yung calling ni Joshua. Kung bakit gano'n na lang yung mga pagsubok, mga kaaway na dumarating sa kanya. Kasi malaki yung calling niya eh. At naniniwala ako malaki din calling mo. Sabihin mo sa katabi mo, malaki calling mo. Amen. No? Your path is harder because your calling is higher. Naniniwala ba kayo doon? Kung bakit mahirap yung pinagdadaanan natin, kung bakit maraming pagsubok, kung bakit maraming struggle, kasi malaki yung calling sa iyo ng Lord. Di ba? And Satan is threatened in you. No? Na nakikita ni Satanas na malaki yung calling mo eh. Malayo mararating mo. At magiging mananagumpay ka balang araw. Kaya ngayon pa lang, nanggagalaiti na si Satanas sa iyo eh. Kasi nagugulat siya nung una, nagbabasa ka lang ng Bible. Nung una, nakikinig-kinig ka lang. Pero yung impact
nung nakita ni Satan, ni Satanas, na nag-share ka na ng gospel, doon na natin threat si Satanas sa'yo. At naniniwala ba kayo na threat tayo kay Satanas? Amen. Amen. No, threat tayo kay Satanas kasi you matter. Mahalaga ka kay Satanas. Buti pa, si Satanas mahalaga sa'yo. And God wants obedience before understanding. Si Joshua dati, Lord, bakit ako? Kumbaga, bakit siya yung itinalaga na leader? Kumbaga, di natin maintindihan. Kumbaga, sa atin din, dalhin natin, Lord, bakit ako yung pinili mo na maghayag ng salita mo? Bakit ako yung pinili mo to lead people? Ito lang naman ako. Di ba? Tambay lang ako sa kanto. Pero bakit ako? Di ba? Ganon din si Joshua that time, hindi niya naiintindihan kung bakit siya yung tinawag. At sabi dito, no, na once na tinawag tayo ng Panginoon, ito yung bumabangga sa atin. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Si Joshua that time, kahit maraming pwedeng bumangga sa isip niya na, bakit ko ito gagawin, Lord? Hindi ko naiintindihan. Maaaring ganoon din yung sinabi natin sa sarili natin. Na Lord, bakit ako? Bakit ako yung pinili mo to lead people? Kaya hindi ko pa naiintindihan. Naisipin mo that time, no? Sabi dito sa Joshua chapter 7, then he gave orders to the people, march around the town, and armed men will lead the way in front of the ark of the Lord. No, kung iisipin mo, ito yung time na pinaguho nila yung wall ng Jericho. Na kung iisipin natin, parang pambaliw, no? Isipin mo, magmamarch ka dyan sa pabilog ng wall, tapos guguho yung Jericho. Kung iisipin natin, pambaliw, di ba? Pero ang gusto ng Lord, obey first and you will see. Obey first and you will understand. No? Na hindi natin maiintindihan. Once na nandun tayo, kailangan muna pala natin sumunod. Di ba? Amen? Kung hindi sumunod si Joshua, sa tingin mo matutupad yung pagguho ng Jericho? Sa tingin ko hindi. Di kasi siya naniwala at hindi siya agad sumunod. God wants us to obey first before we understand. Then maraming bagay na hahadlang sa atin kasi nga malaki calling mo eh. Di ba? Pero lagi natin naririnig na kung bakit malaki yung calling mo, si Satan yung may dahilan kung bakit ka babagsak. No? Sabi nga, di ba? So the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. John 10:10, no? Na gusto ko sana sa ating lahat, no? Kung makikita natin, lagi tayo nakapokus sa John 10:10 na the thief's purpose is to steal and kill and destroy. Pero ang gusto ng Diyos, mag-focus tayo sa purpose niya. Kasi minsan nakapokus tayo sa purpose ni Satanas eh. Mas nakikita natin kung ano yung kayang gawin ng kaaway kaysa sa kayang gawin ng Diyos. Amen? Minsan mas nakapokus tayo dun eh. Pero sabi ni Lord, no, may purpose siya sa atin to give them a rich and satisfying life. Huwag tayo mag-focus doon sa to steal, to kill, and destroy. Di ba? Nung time dati, na si David and Goliath, ako naniniwala kung bakit nagtagumpay si David doon. Malakas si Goliath, tama. Siya yung pinakahinirang na malakas noong time na yon. Pero ang based doon sa Bible, mga theory, ang sabi daw ay, si David daw ay mas nag-focus sa kakayahan ng Diyos kaysa sa kakayahan ni Goliath. Amen? Malakas ka? Sige, wala akong pake. Mas malakas yung Diyos ko. Amen? Ganun ang mindset ni David that time. Na, sige. Pero, hindi mo alam kung ano yung kayang gawin ng Diyos ko. Kaya, sabi dito, no, we are more than a conqueror. No? Meron lang binigay sa atin na victory. We are, God already give us a victory. No? Na, lagi natin i-embrace sa sarili natin, no? Na we are more than a conqueror. Nasa sabi dito sa Joshua chapter 1:5, no one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I with Moses. I will not fail you or abandon you. No? That time, doon nagkaroon ng kumpiyansa si Joshua eh. Na sinabi ni God kay Joshua, kung paano ko sinamahan si Moses noon, ganoon din kita sasamahan ngayon. Kaya sino tayo para matakot? Amen? No? Tapos,
Ang sabi dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Do not be afraid, for I am with you." Na kung minsan, kung bakit tayo hindi lumago, kung bakit hindi tayo nagiging effective, or hindi tayo nagtatagumpay, kasi nagkaroon lang tayo ng positive thinking eh. Kaya ko to. Malakas ako, kaya ko to eh. Positive thinker na lang eh. Wala nang dependent on God. Hindi na tayo dumedepende sa Diyos. Ayaw pala ng Diyos din minsan na positive thinker ka lang eh. Ang gusto ng Diyos, dumepende ka lang sa Kanya. Hindi sa atin ang lakas, kundi sa Diyos. No? And, introduction pa lang tayo, no? Dito tayo sa points natin na important things that will lead you to have a victory over your enemies. Ito, may 5 puntos lang ako. Bilis lang naman to. Yan, no? Sabi dito, no? Sa number 1, your obedience and faithfulness to God is important. Sabi dito, no? Sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations." No? Ang mahalaga pala sa Panginoon na para tayo is makapunta sa rurok ng tagumpay as a leader, ay kailangan pala natin maging masunurin at tapat. Amen? At marami sa Biblia na nagpakita ng katapatan, pagsunod, na naging matagumpay. Example na lang ng unang-una kilala naman natin si Abraham, amen? No, si Abraham, isa sa malupit din that time na kung paano siya sumunod. Simula nung isacrifice niya yung son niya, si Isaiah, kahit gaano kahirap. Ay, si Isaac. Si Isaac, no? Na Abraham sacrificed his son. And meron pa, marami pa. Si Joseph the Dreamer. Kung tutusin, hindi natin kung babackground natin yung story ni Joseph, na grabe rin yung pagsunod ni Joseph eh. Di ba? Napagbintangan na hindi naman niya ginawang pagkakasala. Ginawa siyang slave, nakulong sa mga paratang na hindi niya naman ginawa. Pero nung response ni Joseph, di ba, naging masunurin lang siya. At pangatlo, si Paul. Marami pa sa Biblia na kung bakit sila naging matagumpay na leaders, dahil nagkaroon sila ng pagsunod at katapatan sa Panginoon. Obey God even if we don't understand. Di ba? Paulit-ulit, no? Na gusto ng Diyos sa atin na sumunod tayo kahit minsan hindi natin naiintindihan. And we must think biblically, not emotionally. No, pag sumusunod tayo minsan, maraming struggle. Tulad sabi ni Gayon, di ba? Struggle is real. Maraming paghihirap na pinagdadaanan ng bawat Kristiyano, bawat leaders. Pero ang gusto ng Panginoon, mag-base tayo sa biblical, hindi sa emotional, no? Ang gusto ng Lord na tumingin tayo sa kanyang words, hindi sa world. Amen? And our mindset is a big part for us to have obedience. No? What you think attracts what you feel, and what you feel determines your action. Kaya dito talaga lahat nagsisimula eh. Sa isip. Amen? Para tayo makasunod, dadaan muna sa isip natin yan. At kung ano yung response natin sa isip natin, mga pangyayari yan kung ano yung nararamdaman natin. And it will turn out na yun yung magiging action natin. Una, naisip mo lang na wag sumunod eh. Hindi mo na iisip, nagagawa mo na ang hindi sumunod. Mahalaga na meron tayong right mindset and right perspective. Our faithfulness has a big part in our victory. Malaking kinalaman ang katapatan natin sa Diyos para tayo maging mananagumpay. Amen? No? Masarap sa feeling na nagagawa mo yung kalooban ng Diyos kaysa sa sarili mong kalooban. Today's compromise is tomorrow's defeat. Amen? Ang pagkakompromise natin ngayong panahon na to, ngayong araw, kinabukasan hindi yung kalugian natin. Amen? Today's compromise is tomorrow's defeat. Sabi ito sa Luke chapter 6:10, "If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities." No, ito rin yung pinangahawakan ko nung nagsisimula ako na ang napagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. We need to be faithful to be fruitful.
Amen? Sino dito gusto maging fruitful? O maging faithful muna tayo. Amen? O isang palakpak para sa Panginoon. Amen. At mahalaga sa Panginoon na meron tayong maliit na nasusunod sa Panginoon bago tayo makasunod sa malaki. Minsan kasi ang tayong mindset natin, gusto natin agad may malaki tayong masusunod eh. Pero yung nais ng Panginoon, magsimula ka muna sa maliit. Di ba? Minsan gusto na natin agad mag-share ng Word of God. Gusto na natin agad mag-preach dito. Pero minsan ang gusto ng Lord muna, practicein muna natin sa pagbabasa ng Biblia. No? Yung maliit na pagsunod ni Joseph, kung bakit naging matagumpay si Joseph, di ba? Ito, in-example ko lang yung mga leaders dati na naging matagumpay dahil sa maliit na lang pagsunod. Naging maliit, yung maliit na pagsunod ni Joseph sa pagtakbo kay Batseba, tingin natin masyadong maliit eh. Pero yung impact, nung paggawa niya ng pagsunod na yun, marami palang maliligtas in the future. Kasi nagkaroon ng tagutom that time dati, nung panahon ni Joshua eh. No? Na minsan maganda na magkaroon tayo ng isip na effect of disobedience 10 years from now. Ito ba Lord, pag sumunod ako, anong epekto nito 5 years from now, 10 years from now? At naniniwala ako yung obedience natin, malaking kinalaman to para rin sa nakakarami. Kasi hindi lang usapan sarili lang natin to eh. Hindi lang para sa atin itong pagsunod natin. Maraming madadamay. Di ba? Yung pagsunod natin, madadamay sila sa kabutihan. Vice versa, pag hindi tayo sumunod, madadamay din sila sa ginawa natin. Kaya isipin natin yung pamilya natin, yung mga tao na nasa paligid natin, yung mga miyembro natin, bago tayo mag-disobey. Amen? Mahalaga sa Panginoon na meron tayong mindset kung ano ang kalalabasan nito, action natin ngayon, 10 years from now, 5 years from now. Amen? At number 2, your faith in God is important. Amen? Itong verse nito, sabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. No? Amen. Na merong isang Bible story din, no, na isang great leader din noon, na great leader of his family. Ang pangalan niya ay Noah. Si Noah, kung tutusin, nung pinagawa siya ni God ng barko, hindi pa umuulan. Ang layo ng pangpang dun sa lugar nila. Na pinagawa siya ng Lord ng barko na hindi niya alam na, di naman niya alam na merong ulan, wala pang time noon, pero gumawa lang siya, sumunod lang siya sa Panginoon. At mas umiral yung faith kesa sa doubt. Na kung tutusin, Lord, ba't ganito? Ba't pinapagawa mo ako ng barko eh? Wala, di pa naman nagkakaroon ng ulan, Lord. Ano kung baliw? Ni Noah. No? Pero, si Noah nag-endure sa pinangahawakan niyang faith. Ilang taon niya ginawa yung barko? 120 years. Amen. May tanong ako sa inyo. Ilang taon niya na ginagawa yung barko niya? Amen. Ilang taon niya na ginagawa yung barko? Ibig sabihin lang nun, ilang taon na tayo gumagawa at patuloy na naniniwala sa Panginoon. Kasi si Noah, 120 years siyang naniwala. Siyempre, pag ikaw gumagawa ka ng barko, may kasamang faith yan. May drive yan kung bakit mo ginagawa. At siya, 120 years niya ginawa yung barko. Kaya ulitin ko yung tanong, ilang years na natin ginagawa yung barko? Amen? Siguro sila dad rin, silang years na nila ginagawa yung barko, decade na. Sila Nanay Joy, decade na nila ginagawa. Di ba? Tayo, 2 years, no? Minsan nagreklamo na agad tayo. Kaya, tularan natin yung ginawa ni Noah na 120 years niya ginawa yung barko without complaining, no? Na patuloy niya lang ginawa ang plano at will ng Panginoon to save many. No? Amen. Noah still believes even if he don't understand. Noah still believe even if it's hard. No? Kahit mahirap, pagpiliin pa rin natin na maniwala. Amen. And sabi dito sa Hebrews chapter 11:6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to become to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. No? Hindi natin mapiplease ang Lord pag wala tayong pananampalataya. No? Yung the size of His blessings
is the size of our faith, no? Na minsan kailangan nating maniwala bago tayo ipagpala ng ating Panginoon. At mas nagiging makapangyarihan tayo, no? Sa tuwing malalim ang pananampalataya natin. Maraming Bible story na dahil sa faith nila na-healed sila. Di ba? Yung babaeng dinudugo, no? Yes. Amen. Dahil sa kanyang faith, siya ay gumaling. At meron pa yung mga bulag na dahil sa kanilang faith, sila ay gumaling. And number 3, mabilis lang turo natin, no? No? Sabi dito sa number 3 is, destroy the things that distracts you. Amen? Ito yung time na sinusugod na sila ng mga kaaway, yung mga Israelites. Sabi dito sa Joshua chapter 7, verse 12, that is why the Israelites are running from their enemies in defeat. For now Israel itself has been set apart for destruction. I will not remain with you any longer, unless destroy the things among you that were set apart for destruction. Now, your distraction distracts you, and it will turn out to destroy you. Amen? Una, distraction lang eh. Di natin namamalayan, ito na yung nagdi-distract sa atin, and it will turn out na sinisira na pala tayo nun. No? Kaya takot sila eh. Kaya takot yung mga Israelite that time. May takbo lang sila ng takbo eh. Hindi sila lumalaban sa mga kaaway kasi alam mo bakit? May takot dahil sa distraction. Kaya minsan tayo kung bakit natatakot tayo magpagamit sa Panginoon kasi mismo sa sarili natin, hindi tayo healed, distracted tayo, no? At minsan yung mindset and heart natin nadi-destroy na dahil sa distraction, no? At ito yung nagde-distract sa atin. No, mahalaga ang pagiging focus sa Panginoon. Alisin natin ang lahat ng pwedeng mag-distract at mag-distract sa atin. Ano ba yung mga nagde-distract sa atin? Marami, di ba? Gadgets. Amen, lahat tayo guilty dyan. Maraming distraction na pwede nating maka-distract sa atin. And it will destroy us. No, even yung bisyo. Oh, at atong pa, yung cellphone. Ano mang link ang pwede nating maro dyan? Di ba? Pwede tayong ma-distract. And it will distracts us. Amen. At sabi dito, no, today's flirting with sin is tomorrow's being bound by sin. Amen. Pag tayo nakikipag-flirt sa kasalanan, kala mo, tandiyan lang eh. Pero di mo alam, nagiging committed ka na doon. Parang sa may isang magrelasyon, una nagliligawan lang yan, di ba? Nagpa-flirt-flirt lang. Pero hindi mo alam, unti-unti na sila nagiging committed. At ganoon din sa kasalanan, no? No? Sabi nito, today's flirting with sin is tomorrow being bound by sin. At meron ako ditong, isang kadena. No? Si Satan daw, hindi siya pupunta sa iyo at aalokin ka na, o ito, kaibigan. Ito, chain. Here's a chain. No? It will turn out to give you addiction. Amen? Ito, suotin mo to. Ma-addict ka dito. No? Hindi ganun pala si Satanas. No? Hindi siya bibigyan niya dito. Suotin mo yan. Kailangan mo to. Di ba? Dito masisira yung pamilya mo. Di ba? Magiging addict ka. Makukulong ka. Pero hindi daw ganun si Satanas gumalaw. Matalino tayo. Alam natin paano iiwasan to eh. Di ba? Kasi nakikita natin kadena eh. Pag kadena, ibig sabihin, makukulong tayo. Pag sinunggaban natin to. Eh, mas matalino minsan sa atin si Satanas eh. Sabi niya, here's a chain. No, Satan gives you a choice. Amen? Si Satan, matalino rin si Satan. Hindi niya iaalok sa'yo na nakakadena na. Iaalok sa'yo ni Satanas, peace pa lang. And this is a choice. Sabi dito, the enemy doesn't bring us chains. He brings us links and he forces us to build our own chain. He makes you build the chain yourself through the choices He present. Siya yung ikaw ang gumagawa ng sarili natin o tayo ang gumagawa ng sarili nating kadena. Hindi si Satanas. Matalino rin minsan si Satanas na matalino yan eh. Ba't mo bibigay ito? Ito yung bibigay niya sa atin. Choice.
Kaya una, lagi sinasabi tatay, una patuka-tuka lang parang manok. Di ba? Pero hindi mo alam, nabibitag ka na. Kaya yung mga distraction, nakakala natin sa una lang okay, sige, wala naman nakakita eh. Pero hindi natin alam, unti-unti na tayo nitong dinidestroy. At hindi na tayo mas nagiging kagamit-gamit para sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya tututunan ba tayo? Amen. No? O sige, tabihin na muna natin ito. No? At made a decision, not only an emotion. Minsan kasi sa pagtalikod natin sa kasalanan, kinakailangan lang din yan ng desisyon. Hindi lang emosyon. No? Kung titignan mo yung, kilala naman siguro ako na yung testimony ko noon, no? I made a decision na talikuran yung mga maling bisyo at kasalanan noon. No? Kaya hindi sila mananagumpay eh. Dahil sila ay nasa kalagayan ng distraction. Nasa distraction sila that time. Kung bakit sila hindi nagiging matagumpay, kung bakit sila pilit natakbo ng takbo sa mga kaaway. Walang kumpiyansa eh. Takot eh. Kasi bound by sin. Amen? Kaya kung bakit tayo minsan hindi magiging kagamit-gamit dahil sa kasalanan. Amen? And deny yourself for God. Tulad na turo kanina ni Keono, no? Nasabi nito sa Luke 9 verse 23, then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way to take up your cross daily and follow me. Na para sa atin na maging follower ng Panginoon is to deny. Amen. Yung tinatanong nga ni Keono kanina, yung paano ka magiging follower, ang sagot ko lang sa puso ko is to deny. Amen. Para tayo maging follower, kailangan natin maraming i-deny sa buhay natin. Na kung bakit ako susunod dyan? Ba't ako susunod sa'yo? Di ba? Pero ang gusto ng Panginoon, deny. Amen? Na kahit hindi ka sunod-sunod, hindi ka mahal-mahal, matututo ka eh. Pag sinabi mong deny na, if you want to be my follower first, you must deny. No? Paano tayo makakasunod sa leader natin? Paano tayo makakasunod? Kahit minsan hindi ka sunod-sunod, hindi ka mahal-mahal. Di ba? Sabi ng Panginoon, deny yourself. Amen? At naalala ko noon, no? Nung umiiwas ako sa bisyo, umiiwas ako dati sa bisyo, naalala ko, pag dumadaan ako sa amin, sa skinita namin, pag nasa transition ako ng pagbabago noon, naalala ko, yung mga tropa ko, that time, may isa doon, na araw-araw niya akong inaaya tumagay, shumat. Sabi niya, JB, shot, pre, shot. Araw-araw yung consistent. Minsan pag may okasyon, tapos one time, weeks na yung lumilipas. Sabi niya sa akin, pre, papansin ko, ayaw mo na talaga kami, tinatabla mo na talaga kami ah. Tinatabla mo na kami tol ah. Sabi ko, tol, no kasi, nagbabago na kasi ako tol. Tapos sabi niya, tol, pag ang pastor niyo hindi kayo inaaya uminom, o hindi kayo pinapayagang uminom, baduy yung pastor niyo. Baduy yung church niyo. Sabi ko, kasi ako, Christian din ako, sabi niya. Kasi Christian din siya, pero lagi siyang nasa inuman. Tapos sabi niya, sa amin pre, okay lang sa pastor namin uminom eh. Pero sabi niya, tapos ang sabi niya sa akin yun nga, baduy daw yung pastor namin. Tapos parang mangiyak-iyak ako nun, umiyak ako sa bahay, no, parang bata, umiyak. Tapos niyat ko si tatay. Sabi ko, tay, makasaktan ako, ganun, baduy ka daw, tay. Sabi ko, baduy daw yung church. Tapos, no, nagsusubong ako kay tatay, no, parang, tay, baduy po ba talaga tayo? Sabi ko, parang bata na sinasabi ko, tay, baduy po ba talaga tayo, tay? Tapos meron lang isang sinabi si tatay doon na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Ang sabi ni tatay, baduy tayo sa mundo, astig tayo sa Panginoon. Amen? Amen, no? Kahit baduy tayo dito sa mundo, ang mahalaga sa mata ng Panginoon, astig tayo. Amen? No? Kaya, always depend on God. Kahit minsan, nakikita nila na hindi ka na pumapalo sa circle nila, ang mahalaga, nakikita ng Diyos na pinipilit natin sumunod kahit mahirap. Amen? And we must deny ourselves in order for us to be a follower of Christ. Amen? At dito sa number 4, no? Mabilis lang tayo. Number 4 is your vision is important. No? Mahalaga yun na meron tayong visionary mindset. As a leader of Christ, kailangan yung mindset natin laging nakatuon sa future. No?
Although okay naman yung one day at a time, tayo na mamuhay, pero mahalaga rin at iba rin yung tao at leader na mayroong vision para sa inaharap. No? Minsan nga nakakatawa pag nakakausap ko yung mga co-leaders ko at minsan si tatay na sinasabi, balang araw na, meron na tayong sariling court, meron na tayong swimming pool, meron na tayong sariling boxing gym. Diba? Minsan kung ano nakakatawa eh. Nakakatawa pambaliw yung pangarap natin. Pero naniniwala ako na matutupad yun dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? At dito yung sabi ni Joshua, no? Na kung bakit nagkaroon ng visionary mindset si Joshua, ito yung verse. Sabi dito, Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes, and said to the entire Israelites assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. No? Sa dalawang tao na yun, isa si Joshua, sa nakakita na merong magandang mangyayari sa kanila, yung promised land. No? Yung milk and honey. Na nakita ni Joshua, yung kaya siya nagkaroon ng tapang, kasi una nagkaroon muna siya ng vision. Amen? And in order for us to have courage, no, kailangan muna natin ng vision. No, kahit minsan na kahit wala pa yung pangarap mo, kiniklaim mo na. Kahit wala ka pa sa estado ng malaki mong pangarap, na kiniklaim mo na, hindi, matutungtungan ko yun. No? Kaya hindi ka mahilig mag-compare eh. Kaya hindi ka mahilig mag-compare na ba't sila ganito na, ba't sila ganyan na, hindi. Mas nakapokus ka sa vision mo. Amen? Sila nakapagtapos na, sila may magandang trabaho na. Pero ikaw, focus ka sa vision na inilagay sa iyo ng Panginoon. Amen? No? Pangbaliw na pangarap. People that has a vision is focused for the next thing and remaining persistent. No? Kaya kung bakit ka patuloy na nangangarap, patuloy ka sa ginagawa mo, kahit minsan hindi na-appreciate, okay lang yun. Di ba? Ang mahalaga, meron kang magandang vision na tinatanaw at matutungtungan natin yun dahil lang sabi ng Lord, God already give us a victory. Amen? Pag may vision, may consecration. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Pag may vision, you are consecrated. No? We are already devoted. Pagdating sa Panginoon, driven ng love ng Diyos, may pagde-deny at pag-iingat. No? At pag may vision, may passion. Amen? Kung bakit ka passionate, kung bakit ka patuloy na ginagawa yan at nag-remain kang persistent dahil sa vision na ibinigay sa iyo ng Panginoon. No? Kaya magkaroon tayo ng vision, lawakan natin yung pangarap natin para sa Diyos at para sa tao. Amen? Mangarap tayo sa pamilya natin, kaibigan natin, kaklase natin, sa mga miyembro natin, na kung bakit tayo nagpapatuloy na i-disciple sila, hindi lang sila hanggang dyan, tulad niya nung sinabi ni tatay ng mentoring, di ba? Nakikita niya one day, magiging presidente yung nakaupo dyan sa bilog mo. One day, isa sila sa makakatulong mo sa discipleship. Kaya mahalaga sa atin as a leader to have a vision. Amen? And because of that vision, we became resilient, doing above average, doing more than what is required, and obsessed to do more for God. Kung bakit tayo nagiging excellent, nagiging best sa ginagawa natin, kasi meron tayong malaking vision na inilagay sa atin ng Panginoon. Pag may vision, may preparation. Amen? Kung bakit tayo nagiging preparado, dahil sa vision na inilagay sa atin ng Panginoon. Teachable, uhaw, matuto, laging nasa training. No? Example lang natin, yung mga taong mananagumpay dito kung bakit sila naging matagumpay. No? Sila Kobe, sila Lebron, no? Sila Jordan. Kung bakit sila naging matagumpay na basketball player dito sa mundo, naniniwala ako may vision eh. Di ba? Siyempre, pag ikaw nagbabasketball ka, ang vision mo is to have a championship. No? Tayo din, sana, kung bakit natin gusto maging matagumpay, dahil gusto kong marinig yung tinig ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Amen? No? At, sino pa? Diba, tulad ng sinabi ko kanina, si Joseph, si Joshua, at si Jesus. Mismo si Jesus nagkaroon ng vision para sa atin to save all the humanity. No?
suffer now, di ba? Sabi ni Kuya Ono kanina, suffer now. No? Pero merong great na mangyayari. No? It costs humanity to all be saved. No? And number 5 and last. No? Sabi dito sa number 5, your relationship to God is very important. Amen. Yung number 1 to 4, puro important lang eh. Di ba? Sabi dito, di ba? Obedience and faithfulness is important. Pero sinabi dito sa point number 5 is, your relationship to God is very important. Pag sinabing very, mahalaga talaga. No? Ito yung pundasyon ng ating paglilingkod sa Diyos, yung relasyon natin sa Kanya. Hindi tayo madaling masway. Hindi tayo madaling matisod, mawala. Dahil nakadepende tayo sa relasyon natin sa Panginoon. And sabi dito sa Joshua 10, verse 12 to 14, on that day, the Lord gave the Amorites over to Israel. Joshua said to the Lord in the presence of Israel, sun, stand still over Gibeon, and you, moon, over the valley of Aijalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself, its enemies. The sun stopped in the middle of the sky, and delayed going about a full day. There has never been a day like it before or since. A day when the Lord listened to human being. Surely the Lord was fighting for Israel. No, ito yung time na nakikipagdigma yung Israel sa mga Amorites. At kung bakit sila nagtagumpay na nalangin si Joshua eh. Anong panalangin ni Joshua? Pinatigil niya yung ulan, pinatigil niya yung araw, no, yung daylight, para patuloy sila magtagumpay. At naniniwala akong bakit naging great leader si Joshua dahil sa relasyon niya sa Panginoon. Amen. At kung bakit tayo nagiging matagumpay at patuloy na nagpapatuloy na maglingkod dahil sa relasyon natin. Our relationship to God sustains us. Amen. And yung nagsusustain sa'yo kung bakit ka driven pa rin ng passion mo to win souls and make disciple. Kasi yung relasyon mo sa Panginoon, ginagawa natin to out of love. No, kung tutusin, ligtas na tayo, pwede na tayong magsarap buhay dyan sa labas. Natanggap na natin yung salvation eh. Pero bakit natin ginagawa yung mag-win, mag-disciple? Kasi ginagawa natin to give back to God. And we are doing this out of love, no? Na hindi na lang natin to ginagawa ng sarili lang natin, nagbe-benefits na yung iba. Na naiisip natin na ligtas na ako eh. Ba't pa ako mag-share? Hindi. Gusto kong i-share yung nararamdaman ko na ipinaranas sa akin ng Lord sa maraming tao. At ayokong sarilinin yun. Amen? Ganun ba tayo sa leader? No? Kasi pero, di ba pwede yun eh. Pero dahil nga, mahal natin ang Lord, patuloy natin ginagawa ang mag-share ng Word of God. Tapos, sabi dito sa Joshua 24:14, no? Na si Joshua is a great encourager din eh. Ini-encourage niya yung Israelites. Now, fear the Lord. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River in Egypt and serve the Lord. Ini-encourage yung mga miyembro niya eh, yung Israelites eh, kung bakit tayo magiging matagumpay is to serve one only God, hindi yung mga Diyos-Diyosan. No? Alam ni Joshua yung kahalagahan na mayroong relasyon sa Panginoon na hindi tayo nag-compromise. No? Joshua is a great encourager for his people. At naniniwala ako magagawa natin yung 4 na puntos kanina kung una nating binalyo at pinahalagahan yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? Di naman natin magagawang sumunod. No? Di naman natin magagawa magkaroon ng pananampalataya. Hindi naman natin magagawa na alisin yung mga distractions sa buhay natin. Hindi naman tayo magkakaroon ng vision kung wala tayong una nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Wala tayong una nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Hindi naman natin gagawin yan. Babaliwalain lang natin itong ginagawa natin. Pag-disciple, ito lang naman laging taya dyan, yun yung magiging mindset mo eh. Pero dahil sa mindset mo na hindi, may seed akong tinatanim. At yung pinaka-focus ko, yung vision ko, I will receive yung greater rewards in heaven.
na ipinangako ng ating Panginoon. And don't neglect spending time with God. Don't depend on people, depend on God. Maraming time na pwede tayong matisod, mawala, masaktan, ma-disappoint, ma-offend. Pero ang pinaka-main thing na kailangan natin pahalagaan is to depend only on God. Sa relasyon natin sa Panginoon, huwag sa relasyon natin sa tao. Sa relasyon natin sa tao, pwede tayong mawala, pwede tayong masaktan. Pero kung bakit tayo nagpapatuloy dahil sa personal na relasyon natin sa Panginoon. Amen? At sabi din sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. God wants us to depend Him. God wants us to depend on Him daily. Hindi sinabi dito na weekly, monthly, or yearly. But God says, daily. Gusto ng Diyos na may pwede tayo sa Kanya daily in our lives. Na kung paano tayo gusto na magpagamit, maging effective. Gusto ng Lord, dumepende tayo sa Kanya one day at a time. Amen. Na ang gusto ng Panginoon, na dumepende tayo sa Kanya, not weekly, not monthly, no? And God wants us to be dependent on Him, no? At sabi niya sa Matthew 4:4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya tayo napapagod minsan eh. Kaya tayo minsan napapagod mag-disciple eh, maging leader eh. Minsan nagiging dependent na lang tayo sa sarili nating lakas, talino, galing, at wisdom. Ngunit ang gusto ng Panginoon is to depend on Him. No? Sabi nga dito, man shall not live on bread alone. Ibig sabihin, hindi natin kaya mamuhay na sarili lang natin. No? Parang yun yung perspective ko doon, no? But in every mouth that comes from the Lord, which is yung Word of God. Amen? Kaya, lagi ko naalala yung sinasabi ni tatay na mahalaga sa ating paglilingkod, dalawa lang eh. Amen? Ano ba yung dalawa na yun? Devotion and prayer. Eh, yung magsusustain sa atin. Hindi yung ministry mo sa pagsasayaw, pagkanta. Hanggat maaari ngayon, pag-share mo ng Word of God eh. Ang gusto ng Panginoon, dependent tayo sa Kanya through Bible and through prayer. Amen? And, no? Gusto ng Panginoon, dumepende tayo sa Kanya. And all true ministry is overflow of spending time with God. Naniniwala ba kayo doon? Sa bawat ministry, kailangan dyan spirit-filled ka. Kailangan sa bawat ministry na pinasok mo, I move, I speak, I touch. Gusto ng Panginoon, spirit-filled ka pa rin. Hindi yung ginagawa na lang natin to out of works. No? Na kiniklaim na lang natin na worker tayo ng church. Kaya if you are not spending time with God, you are not a preacher. You are a motivational speaker. Amen? Lahat tayo nag-desire at privilege sa ating tong pulpito na to eh. Mag-share sa labas, maging preacher. Pero pag walang spirit ng Lord at prayer at devotional life, hindi tayo nakakapagbago ng tao, hindi tayo nakakapag-transform. Kasi walang private tayo ginagawa sa Panginoon. Di ba sabi, what you do in private, God will reward it in public. Amen? Kaya, kung bakit ka effective sa pag-share ng Word of God, dahil unang-una, pinalagaan mo muna yung prayer life mo, yung devotional life mo. No? And that's not a church, that is a club. Hindi to church kung karamihan sa atin ay hindi pinapahalagahan yung devotion at prayer, magiging club to. Amen? Kaya mahalaga sa atin na spirit-filled at filled tayo ng presence ng Panginoon. And that's not the Holy Spirit's power, that's hype. Hindi Holy Spirit ang kumikilos sa tuwing hindi natin ginagawang manalangin, sa tuwing pinipili tayo magamit ng Panginoon. Hype lang yan, kapatid. Nasa season ka lang ng kasipagan mo kung bakit ka patuloy na malago at bakit mo ginagawa, hype lang yan. Pero pag tinignan mo, 1 year, 2 years, 5 years from now, di mo na ginagawa, may problema. Hindi Holy Spirit ang gumagalaw, kapatid. Amen? And it's not a ministry, that's a charity. Hindi yan ministry. Charity lang yan. Kung walang presence ng Lord dyan, kung walang Spirit ng Lord dyan, kung walang prayer life dyan, no? Charity lang itong ginagawa natin. Hindi ito ministry. And it's the presence of God that will sustain you in difficult times.
ang relasyon mo sa Diyos, ang pinakamahalagang relasyon na meron ka dito sa mundo. And prayer is the most powerful tool in serving God. Kung bakit tayo tumatagal sa paglilingkod, dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? No? I-value natin yung relasyon natin sa Diyos. No? Higit sa pagbabalue natin sa relasyon natin sa tao. No? People come and go. Pwede mawala. Pero ang Diyos, never na never tayong iiwan. No? And prayer is like a building a wall. Joshua said unto the people, sanctify yourselves for tomorrow. The Lord will do wonders among you. Kaya mahalaga sa atin na ngayon, nag-sanctify tayo ngayon for tomorrow. Amen? Ngayon, babad ka sa prayer, babad ka sa devotion. Bukas, tignan mo yung galaw ng banal na Espiritu sa buhay mo. May impact eh. Kaya iba ka sa mga kasabayan mo eh. Kasi ikaw Spirit-filled ka. Amen? May Holy Spirit na kumikilos sa iyo. And God wants us to acknowledge always the power of the Holy Spirit. Amen? And today's prayerlessness is tomorrow's powerlessness. Today's prayer is tomorrow's power. Today's consecrated life is tomorrow's breakthrough. No? And the Lord that is with Joseph, Daniel, Moses, Abraham, Noah, is the same God that is with you. Amen? Kung sino yung Diyos na sumama sa kanila, hindi niyo sumasama sa iyo ngayon, kapatid. Kaya i-value natin yung prayer natin, i-value natin yung relasyon natin sa Panginoon. Di bali lang di ko makausap si Crush, kahit di bali lang di ko makausap yung gusto mo, at mahalaga may prayer life ko sa Panginoon at magdamag kayo nag-uusap. Amen? And what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Kung bakit hindi takot si Joshua sumulong, mag-lead, no? Kasi meron siyang vision na natanggap is to have na meron siyang tinamo na victory sa Panginoon. And you will finish the race because God is with you. Sabi dito sa 2:22 chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. No? Kung bakit natin tayo magiging matagumpay is dahil sa katapatan natin. No? At kung bakit tayo lumalaban at patuloy na nananalo dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? And sabi dito sa Matthew 25:21, His masters replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Lahat tayo ba, ito yung goal natin marinig balang araw? Amen? Hindi yung great 144 leader, great primary leader, great pastor. No? Gusto ng Lord, great servant. No? Gusto ng Lord maging faithful tayo. It's not all about what we are doing. No? It's all about what is doing by God. No? It's not all about us. Tandaan natin sa isip natin, hindi para sa atin ang lahat ng to, kundi para sa Diyos at para sa tao. Ang buhay ay hindi patungkol lamang sa atin. Maganda na ma-mindset natin at matanggap natin that it's all about the people and your family to be saved. Amen? Kailangan natin din na yung sarili natin para sa kanila. At upang matamo nila ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. At naniniwala ako kung ano yung pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon na maliit ngayon, mapapakinabangan natin to sa langit. Yung naalala ko yung turo ni Pastor, di ba? Kung ano yung karakter na binibuild ng Lord dito sa atin, ayun yung madadala natin sa langit. Kaya hanggang ngayon, magpaproseso tayo. Patuloy tayo magpaproseso at patuloy natin panghawakan yung maliliit na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. For there is a greater things in heaven. Marami pang ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Maliit pa lang to. 10 years pa lang tayo, tama? At nagsisimula pa lang tayo. At patuloy tayo nagsisimula hanggang sa makarating tayo sa langit. No?
And we must be faithful in few things in this world by submitting always on God's will, plan, and purpose for us. To be entrusted by God in greater things in heaven. Hindi pa tapos ang mga ipagkakatiwala sa atin ng Diyos. Meron pa sa langit. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sige, patutugin lang natin to. Yung kanta natin. Mag-pray bago tayo mag-pray. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy
You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. And you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Pray muna tayo, close natin ito sa prayer. Father God, Panginoon, marami pong salamat sa revelation mo, Panginoon, sa amin. Ngayong araw, O God, na itinuro mo sa amin ang salita na nagmumula, Panginoon, sa iyo. Nawa, Lord, isa po kami, Panginoon, sa katulad ni Joshua, O God, na merong matinding relasyon sa iyo kung bakit siya naging matagumpay bilang pinili mo at bilang binigyan mo ng malaking calling sa kanyang buhay, Panginoon. Nawa, Lord, i-value po namin, O God, more than anything, yung relasyon namin sa iyo, na kung bakit hindi kami mawawala, hindi kami mabadaling masway, O God, at makakarating kami sa rurok ng tagumpay, dahil po, Panginoon, Ikaw ang aming kasama. Panginoon, Ikaw ang patuloy na mag-iingat at magsusustain sa amin. Sa tuwing, O God, pinipili namin ang relasyon namin sa iyo more than sa relasyon namin sa tao, Panginoon. And Lord, we desire for more of you, O God. Kumilos ka pa po, Panginoon, sa aming buhay at lalo na po, Panginoon, sa aming church na nagsisimula pa lamang po kami, O God. May maganda ka pa pong gagawin at marami ka po, Panginoon, na yung malaking bagay na inihanda sa amin. Your plan for us is already fixed. We just need to submit. Kaya Lord, we thank you. Sa iyo po ang lahat ng papuri, O God. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Brother JB, no? So, I think everything is good naman na, no? So, yung mga nakapunta po for this night, no? We also wanted to invite you next Saturday, no? For